Malapit na ako mawala ng pag-asa. Ngayon, susubukan uli namin magkaroon. Pupunta kami kung saan meron. Pag-asa. Pag-asa. Maghahanap kami ng pag-asa. Walang pag-asa dito, baka doon meron eh. Pag-asa Ito kaya meron naman dyan sa Quezon City. Sa ano lang. Pag-asa na tayo! Oo nga. Pag-asa ay Pag-asa lang pala hinahanap natin. Nagdala pa tayo ng ganito karami. Philip, mga huwag kang mawala ng pag-asa, kasya yan. Dito pa lang, wala na kami pag-asa eh. May pag-asa yan. Dito pa lang, wala na kami pag-asa. Tapos, area of 8 North Wing, saan yan? Domestic talaga. Andito kami ngayon sa isang clinic para magpa-antigen. Muntik na kaming mawala ng pag-asa eh. Yung pagpunta namin sa Pag-asa Island, unti-unting nawawala ng pag-asa, pero ngayon malaki na naman ang pag-asa. Nanlulumo na yung reporter namin. System engineer. Huwag tayo mawala ng ano. Hindi ka na ba mawala ng pag-asa, sir? Ang pag-asa na ma-antigen. Delayed ang flight namin papuntang Perso Palawan. Mega delayed na 2 oras. Mga 2 oras. Kaya dahil nabubod na raw kami, sabi nila, say cheese. Yan. May pa-cheese sila. Jollibee, ayaw pa rin kumain yan. Flight best fails to inflate blow in some molecules, push fit inwards to release air. After na Not mga inflate your pag-antay, life vest nakaupo na rin inside the sa aircraft. aeroplano. The lamp will automatically activate when the battery is After na mga immersed in water. pag-antay, nakaupo In na the sa unlikely aeroplano. event that emergency oxygen is required, oxygen masks will drop from above you. Remove your personal face mask. Immediately grab the aircraft oxygen mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Pull elastic band for a snap, breathe and breathe normally. Keep mask on until you are advised to do. Consult your other passengers. Bali, pag take off ng aeroplano, ayun, sa sobrang puyat, dahil sobrang aga din ng call time, natulog agad kami. Pero sa gitna ng flight, merong amoy na gumising sa amin. Amoy na pampagising. Libreng kape. At dahil libre ang kape dito sa PAL, kuya, pengi. Thank you. Yun, tayo ay nasa Palawan. Anong oras na, boss? Hindi na siya manalo ng nakailang laban na siya. Sorry. Kasalanan May mo mga pala. tao pa rin buo. Kasalanan mo pala. Hindi lang siya manalo. 4:45. Yun. 4:45 na.
Si Jollibee mula Manila hanggang Palawan. Yun oh, matigas pa rin ang hotdog. Palabani. Katang itlog. Bilog na bilog. Pero, Sir Gilbert, buhay out of town. Matigas eh. Buhay out of town. Kain muna para tulog sa biyahe. 2 hours. Buhay out of town. Parang mas masarap sa Manila. Nakakain ka na maayos. Si Joel namin na yun, Camera mo ng TV5. Seryoso. nakapengang property na ano. Sige boss, sa kanan boss. Ayan na, reveal yung sasakyan namin. BRP Francisco Dagohoy. BRP. Ano yung BRP? Bangko ng Republika ng Pilipinas. Ay, bangko. Barko ng Republika ng Pilipinas pala. Hindi pala bangko. Francisco Dagohoy. Nandito pa rin tayo sa court kung saan kami tutulak mula rito, tutulak papunta Pag-asa Island. Ginabi kami dahil sa antigen testing. Maigpit kasi yung LGU ng Pag-asa Island kasi risky para sa mga residente doon na magkaroon ng contamination dahil wala silang hospital doon. So gano'n sila kahigpit. Ganun ako ba tinitignan itong Veritas mo? Boarding namin, boarding. Maganda yun. Mga ilang balik tayo nung kaya? Mga 3. Tatlong balik. Uy. Ano ba? So meron kaming konting pinag-iisipan. Ano sir? Walang mapagano? Walang mapaglagyan ng malalaki namin gamit. Walang mapaglagyan kasi maalon. Itong lugar daw na to, sa sobrang alon, gumagano siya. Mapasok yung tubig. Kahit na naka hard case yung lalagyan namin, baka naman anurin papunta rin sa labas. Makakatsulin po. So ipapasok naman namin doon dahil malalaking gamit namin. Maliit. Ito ang aming sitwasyon. Di ba? Buhay cameraman, buhay news. Ba't ano meron? Mga damit. Diyan si Mayor. Ito na naman to eh, no? Oo, gamit ko na. Ito, dito ako sa ilalim. Oh, ayan ah. Tapos, sino sa taas? Pa-video. Dito kami ngayon, mga tropa tips. Kala nyo, masarap sa out of town ha? O ha? Ayan, ito tulugan namin. Dito kami ha, dito kami yan. Sa Menay, tsaka ano, TTV. Alam mo na kung saan Gilbert. sasama. Babalik tayo. Di ba? Wala eh. Kanya-kanyang tiyempo yan eh. Na-tiyempoan natin to eh. Di palakpakan. Na-tiyempoan natin to, palakpakan. Yan talaga. Ito, huwag lang ako magugulat. Pag ako nagulat dito, pag tayo ko, patay. Ganyan ang buhay ni Wahab. Opo! Huwag lang ako magugulat, baka ba? Hanggang third floor kami. Third floor. No, Yan. huwag lang magugulat. Ito yung sa akin. Yan oo. Dito may naka-check-in.
Nandito yung Ito yan. Oh, yan. in order. Yan, third floor. Kala nyo. Ito ang pinaka-hallway. Hallway. Ang mga ibang gamit namin. Ayan o. Ayan o. Buhay si Mander. Out of town pa mo. Pag-asa talaga to. Ah. Huwag ka na malungkot sir, may pag-asa naman bukas. po yung bridge or yung navigation area. Kung paakyat po sana tayo doon, as much as possible, magpaalam tayo sa duty officer or sa ACO mismo. Hanggat maaari po sana, huwag na lang tayo, kung natin ulitin lumabas. Lalo na pag malakas yung kasi baka huwag naman sana may mga disgrasya, mahulog, maabirya pa yung natin, yung biyahe natin. Kung medyo nahilo-hilo na sir, mag na lang, kung hindi talaga kaya, mag-body na lang siguro, huwag maglabas na mag-isa lang. Para if ever may makasabi. Tapos sa pangatlong deck naman kasi po, ang CR natin doon mga ma'am na naka-design dito sa dulo, is yung ko din natin sa dito. Pero lagyan mo muna ng tubig pag may tubig na, sa kanyo tirahin ng push nung yan. Kasi hindi yan siya magpa-flash pag huwag alam tubig din. Buti na lang nasabi, baka may kumamay. Tapos yung pagkain natin, may free-flowing naman yung coffee natin dito mga ma'am sir, dito tayo. Kung makakapagtimpla kayo. Meron ba kayong ma'am, mayroon ba kayong dalang mga cellophane? Plastic bags? In case for, na hindi mapigilan kasi dikit-dikit yung natin, kawawa yung mga katabi natin, baka mapugahan natin. Okay. Time check. Sa alas 10 na. Settle down na ibang tropa. Bukas ulit. Bukas na umpisa ng mahabang biyahe. Yun. Good morning. Pangalawang araw sa barko. Yan. Yun. Sige. Konti lang sir, konti lang. Yan, okay na yun sir, okay na sir. Okay na. Thank you sir. Gano'n naman yung lock. Ayos. Okay pa gabi. Nakatulog pa ako ng maayos. Ewan ko lang sila kung nakatulog sila ng maayos sa hilig ko. Ngayon, nakadaong pa kasi kami dito sa anong lugar to sir? Oyster Bay. Oyster Bay. Dito sa base ng naval ng Philippine Navy. Bali, mamaya maglalayag na kami, sabi ng mga tripulante nung sasakay namin. 1.8 hanggang 2 meters daw na encounter nila kahapon papunta rito. So tingnan natin kung paano natin i-handle yung ganong alon. First time natin makaka-experience yung ganong alon. Ating mga mangingisda, ayon sa direktiba ng ating Pangulo, ang pagpapadaloy ng suporta ng pamahalaan ay kailangan umabot kahit kung sa mga malalayong baybayin. At isa na nga rito ang Okay, dito tayo ngayon sa deck nitong BRP Francisco Dagohoy. Nag-start na tayong maglayag. Yun. Magklase pala to. So, kasama natin ang director. Director John. Klase pala to. Pwede kayo lagyan ng gimbal tong camera ko. Pwede. Basta Sana ikaw. wala gimbal. Follow mo naman, Wab TV. Oo. Hours namin gagawin to. Wala pa isang oras. Sabi nila.
Sabi sumunod lang daw tayo. Sabi sumunod lang daw tayo sa mga yung sa ano. Praktisado kami sumunod nun. Eh, asawa namin, wala kami dito, di pa sumunod eh. Kaya madali kami sumunod. Ano, malayo pa ba tayo? Tayo pa tayo. Dahil nga walang ibang gagawin, yun. Ibangin mo lang yung sarili mo sa kalokohan. Wanta nga lang. Ang iba pala mag-claim ng bangko. Laging may first time. Kahit matagal na sa inyo, first time sa makay na ano. Wala Palawan, sir. Una pa to Prinsesa papunta sa island. First time. Eh, laging aeroplano si Boss Jun. 28 hours daw. Mabilis lang. 28 hours. 28 hours natin gagawin to. Sir Gilbert, ikaw, ilang beses ka nakapunta ng Pag-asa? First time. Sabi ni sir, sabi ko, rate mo sir, 1 to 10. Itong nararamdaman natin, ilang pa lang to? 2 pa lang daw. Oo, mas mataas pa dati. Pero ikaw kayang John, hindi naman first time mo no? Pang-apat. Yung first time ko dito, makapuwi ka ng mga tao. Hindi kinaya ng along ng baboy. Sumuka, pati yung manok sumuka eh. Ayaw yun, maganda yun. Bali, pangalawang gabi naming matulog sa barko, hating gabi nagising kami kasi yung cabin namin, basa yung flooring. Hindi namin alam kung saan ang galing. Hanggang saan yung baha? Tiniklop ko na yung phone ko eh, malulunod ako eh. Tatanggapin. Alam ka tubig ka, hirap mo mabanding. Masarapan ng tulog eh. Hindi naman tayo nakalubog. Hirap mo mabanding. Good morning. Putol-putol ang tulog, pero ayos lang. Ay, ay. Break na. Ah, boss. Morning, boss. Lakas ng alon. Ito na siguro yung sinasabi ng mga crew dito na hanggang 2 meters yung alon. Kaya lahat ng gagawin mo dito challenge. Challenge maglakad, challenge kumain, challenge matulog, challenge din pagpunta mo ng CR, kung ano man ang gagawin mo sa CR. Napaka-challenging. Kaya yun, tiis-tiis para sa experience. May, ano ka po ba doon? Travel pillow sa kwarto mo or anything? Wala? May towel? Towel, pampalabal. Towel. Sa higaan mo? Okay. Ma'am, Bakit? ay, mag-hydrate. Dahil nga sa hindi normal na alon, may mga pasahero na hindi sanay sa ganong klase ng alon, yun, umigay, nahilo. Guys, tip-tipin mo lang ma'am. Tip-tipin mo lang. Kumagad ka ng konti. Anong nangyari sa kanya? Binigyan ko siya ng Oresol, one cup, and then kumakain siya ng lugaw para at least may ano. After that, bibigyan ko siya ng Bonamin para kalmado na. At least kumakain na siya. But sir, madi-dehydrate ba siya in case? Hopefully sana hindi gaano kasi ilang beses siya nag-blow. So kailangan niyang palitan yung nailabas niya. Okay po. Thank you. Thank you. She's okay naman. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Ayun.
Sa lakas na nga doon, may mga time na sumasampay yung tubig sa barko. Boss! Ba't yun? Yan lang sir, balat pa. Ano, maganda raw sa to, nakatulong sa motion motion slow motion. Tira tayo ng ginger juice. Sa motion sickness daw, sabi ng nurse dito, nakakatulong daw. Tinanong ko, nakakakinis, hindi raw. Pagkasya ko na raw. May bumanter, sabi, saging. Bumanter. Rapid na daw ang pag-asa. Kampay na. Saan kami welcome? Nandito. Vietnam. Tapos dumaan pa kami ng China. Mag-stop over kami sa Pag-asa. Nakapag out of the country tayo ng 2 oras. Kaya huwag tayo mawala ng Pag-asa. Yung cellphone signal namin, China na yung nasasagap na signal. Tapos habang naglalayag kami, papalapit na sa Pag-asa Island, may nakasalubong kaming fishing boat. Base sa bandera niya na nakuna namin, bandera siya ng China. Bali, pagdating namin sa Pag-asa, hindi pa kami nakadaong sa island mismo, kaya natulog pa kami ng isang gabi sa barko. Tapos pagising ng umaga, nag-unload na sila ng mga ayuda na dadalhin sa mga residente ng Pag-asa. Bago magpananghalian naman, kami namang mga media personnel yung i-transport papuntang Pag-asa Island. Yan po yung challenge ng paglipat namin sa isla. Pagdating sa Pag-asa Island, ayun, inassemble ko ulit yung mga gamit ko na nilagay ko sa isang case na para maging safe. Kahit mabasa ng tubig, hindi maapektuhan yung gamit kasi mahal tong camera na to. Nag-shoot na kami, kinuha ko na yung mga ipinabang ayuda para sa mga residente ng Pag-asa Island. Bali nung pagstay namin doon ng gabi, sakto may pa pre-concert yung mga taga Philippine Navy para sa mga residente doon. Yun, masaya yung mga residente, party. Kung mga nakaraang araw, mga tripulante kami, ngayon mga evacuees naman kami kasi nandito kami ngayon sa evacuation center ng Pag-asa Island. Sama namin yung mga Coast Guard, yung mga taga BIPAR. Dito kami matutulog ngayon sa taas sila, sa baba kami. Walang electric fan sa Gilbert. Wala. Tahimik nga yung higaan. Pero may electric fan natin, hindi tayo natin buksan. Turbo. Iiba rin kami. May electric pa kami kaya lang. Pero may dala kami. May dala kaming relief. Dahil evacuees kami, may dala kaming mga relief.
Ayun, dala mo, Sir Gilbert. Ito, mga noodles. Yun, mga noodles. Panlaban. Tapos, ito higaan namin. Siyempre, charge sa mga gamit para sa susunod na mga action. Sir Gilbert, oh, yan. Yan, dito kami mahihiga. Ibakuis ang ano dati nga namin dito Yan, mga taga-ibang channel. Tsaka mga taga-Bipar. Sila. Bali 11 ng gabi, papatayin yung kuryente. Ito mga TV5, mahusay. Dito pumuwes sa harapan ng pintuan. Kasi mahangin dito. Wala, kami. Dito kami sa bintanang side. Yun. Sa labas, nagpa-party yung mga Navy. Nagpa-party sila dito para sa mga taga-island. Okay guys. Tulog na kami, bukas may swimming pa. Swimming, trabaho pa. Sa gamit natin. Wala tayong ilaw, wala tayong break to. Mula sa Pag-asa Island, may unang balita. Live! Si June Veneracion. June, bigyan na ngayong umaga na magaganap ang formal turnover ng livelihood assistance para sa mga mangingisda dito sa Pag-asa Island. Kabilang sa mga dalang tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang mga rain catcher, bangka, fish aggregating device at post-harvest equipment. Halos 5 milyong piso ang halaga nito. Kadalasan dinadaing lang ang mga isda na nahuhuli sa Pag-asa. Pero sa tulong ng post-harvest equipment ay pwedeng mapreserba ang kanilang mga huli at maibenta sa mas malaking halaga. Mula ito sa Pag-asa Island, ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Yun nakasurvive kami. Walang ilaw. Sa tulong lang ng Magic Pink foam. Dala ni Sir Gilbert. Pagkatapos ng live sa unang hirit, mabilis ang pack up. Siguraduhin safe yung mga gamit para sa pagtawid uli sa dagat. Kasi babalik na uli kami sa barko. Pabalikan. Sige sir Sado sir, sa gitna. Kasama yung driver. Makawa yung DMNG sir. Nagkita si Kapitan. Nagkita si Captain. Ang challenge naman ito pag-akyat. Challenge naman namin pag-akyat. Pero ganitong oras yan, hindi na maalon yan, umaalon yan. Challenge na naman to. Pwede na matulog dito banda sa ulian, no? Kahit sa ulian.
Alright. Thank you. Thank you, kuya. Yung gamit naman. Sir Gilbert. Sir Gilbert, kabila tayo, Sir Gilbert. Sabay tayo, sabay. Yes, sir. Ano sir, kaya to? Kaya itong tali na to? Sir Gilbert, kabila ka, Sir Gilbert, kabila ka. Hop, balik ka. Ano ba? Kanino pa? Yung ibang gamit yan, sir. Arnel Gomez. GMA7 po. Gilbert Puigo, ma'am. Na lang po. Ano, mga pag-asa? Kaya pa ba? Muntik na mawala. May pag-asa. Back to barracks. Kamusta? Hindi ka nabasa? Basak. Pero para bigyan ako ng courtroom para hindi mo basa. Sobrang pagod eh. Nalagaan niya. Sabay pinangatak yan. Yung mga dito nagpaiwan? Ha? Nandiyan sila? Yun, excited na lahat umuwi. Bilang katugayan. Lahat nakapakap na. Kahit isang oras mahigit pa yung biyahe. Lahat nakaready. Pagdaw namin sa Puerto Princesa, isang mabilisang setup pagbaba. Kasi magkakaroon pa ng live report si Jun tungkol sa experience namin pabalik ng Puerto Princesa, Palawan. Tayo ng isang ilaw. Hahabol pa kami ng isang live kasi mabalik kami dito sa Palawan galing ng Pag-asa. May bumuntot sa amin na Chinese vessel base sa mga authority. Yung ganong klaseng vessel Navy. Live na, okay na naman. Pinuntutan ng barko ng China ang barko ng Pilipinas habang papaalis sa Pag-asa Island kung saan ito naghatid ng tulong. Nakalapit daw ang Chinese Navy ship nang hindi na-detect dahil nakapatay ang radar nito. Nakatutok live si June Veneracion. June.
Emil, Mel at Atom, nakarating na ng maayos dito sa Puerto Princesa, Palawan, itong BRP Francisco Dagohoy mula Pag-asa Island. Pero may nangyaring gusot sa biyahe ng buntutan ng Navy ship ng China, ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Halos 2 oras pa lang nakakalis ang BRP Francisco Dagohoy sa Pag-asa Island matapos ang pamimigay ng live assistance sa mga residente. Nangyari ang hindi inaasahan. Nagulat ang crew ng barko nang biglang lumitaw sa likuran ng di umano'y Navy ship ng China sa lokasyong 6 nautical miles southwest ng Pag-asa Island. Pasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi nakita ang Chinese Navy ship sa radar ng barko ng Pilipinas dahil nakapatay daw ang automatic identification system nito. Sa kabila ng naging aberya sa West Philippine Sea, nagagalak itong crew ng BRP Francisco Dagohoy dahil nakumpleto nila ang kanilang misyon at nahihatid ang tulong ng gobyerno sa mga mangingisda at residente ng Pag-asa Island. Emil? Maraming salamat, June Veneracion. Ayos! Ayos. Thank you. Okay, mga kasimple, hanggang sa muling paglalakbay. Ang buhay ay mahirap, huwag na natin gawing komplikado. Yung mga bagay na madali, huwag na natin pahirapin.